Ay katulad natin ng mga hintil. No? Hindi ko sila mga Hudyo. Mga taong, ang lugar na yun, Efeso, pupunta ito po ay lugar ng mga magician, lugar ng mga mahikero, lugar ng mga magkukulang. No? Para pamilya sa atin, ano? Sa atin, parang meron din gano'n. Ganun mga taga-Efeso. Pero dahil sa pakikinig nila ng salita ng Diyos, no? At nalaman nila na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo at ang kaligtasan ay libre. Maganda na lang binigay ni Jesus Christ sa buhay na parang tayo lahat ang maligtas. Marami ang sumampalataya. At katunayan, marami mga taga-Efeso na magician ang sinulog nila yung kanilang mga aklat sa harapan ng bayan. Pinakita nila na sila ay hindi na gumagawa ng mga bagay na gawain ng Diablo. So, yung mga black magic na yan, kasi sa totoo lang po, yan po ay mga gawain po ng kanya, kadiliman. So, mga black magic, pagkukulang. Pero tayo kung nananapat tayo sa Panginoon, tandaan niyo po hindi na tayo tinatagdan yan. Kung meron po tayo relasyon sa Panginoon, kahit sino dyan, sabi na, makukulang ako, manggagaway ako, kapag tayo na anak kay Kristo na, hindi na ako nanatato. Ako actually, meron sabi sa akin, kukulawin kita. Sabi ko, di, kukulawin ako lang po. Tingnan natin. Sabi ko, kung kaya mo, wala ako. No? Kasi bakit? Jesus, wala pa rin po kaya sa atin. No? Wala pong magagawa yung mga sumpa na yan, pananakot na yan, nagawa po ng kaaway. At sa unang talata, unang chapter po ng Ephesians na pag-aaral last Sunday, ito po chapter 2 na tayo mga tinawag ng Panginoon, no? Imagine nyo, sabi ng Ephesians chapter 1, hindi pa tayo pinanganak, hindi pa ginagawa ang mundo. Tayo raw ay inisip ng Diyos. Bago pa halikain ang mundo. Masarap ano? Kung maganda Diyos siya, alam ng Diyos na magkakasala ang tao at alam din ng Diyos kung sino yung mga tao magtitiwala sa Kanya, maniniwala sa Kanya. Kaya pinakita ni Pablo na ang mga Kristiyano, ang mga tao kumikilala sa Panginoon bilang Lord and Savior, ay meron predestination. Sure na. Once you are saved, you are saved. Anday doon po yan. Walang totoo sumasampalataya sa Panginoon na sabihin ako ay born again Christian o Christian. Ang nawala. Hindi ko pwede sabihin ako dati kong born again. Hindi ko totoo yan. Maaaring hindi ka talaga born again. Kasi basahin po natin ang Biblia. Walang isang kalagad. Manibaga po kay Judas na talaga hindi nakilala si Jesus Christ. Hindi talaga siya born again. Lahat po na nagkasalang alagad ng Diyos. Peter, tumalikod. Tama? Pinag-ano na si Jesus Christ. Pero anong nangyari? Bumalik. Nagsisi. So, ganoon po yung mga meron na siya sa Panginoon na nagkakaroon ng pagkakamali, pagkakasala, pero yung katotohanan na sa kanyang Espiritu ng Diyos, hindi mo mawawala yan. Babalik yan at babalik. Yun ang katibayan na sinabi ng Panginoon na once we are saved, we are saved. Walang talikuran yan. Bumagsak ka, oo, magkamali ka, magkasala ka, pero bumabangon. Yan po ang Kristiyano. Kasi po pagiging Kristiyano, sabi nga ni Pastor Peter Tanchi, ay hindi mahirap. Imposible. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang mayaman, no, na pagkauhaan sa atin, nakakalakad tayo, nakakapabuhay tayo na mayroong susunod sa Panginoon. No? Lahat tayo meron pa totoo. Ako narinig din yung patotoo ko. No? Kaya ko sila ulo, Batman, may pa rin ako yan. Sticker ko, pinaputok pa yan, buti ko makulong. Sakit ang ulo ng magulang, lasenggo, nagdadrugs. No? Pero nung makilala ko si Jesus Christ, nung damputin ako ng Panginoon, tandaan nyo, hindi ako pumili sa Panginoon. Ang Panginoon po ang pumili sa akin. Nung makilala ko po ang Panginoon, pinapunta po sa kasalanan, at pinatawad niya ako, at nakilala ko si Kristo, na mahal na mahal pala ako sa kabila ng mga kasalanan ko nagawa, at nagagawa ko pa, tinanggap ko siya, pininiwala ko siya. More than 2 or 1 year ako kahit mga kaibigan kong babae, kasi mga barkada ko po. Lagi kami na, ay, sama ka sa church namin sa mga kaibigan. Wala, umikam kami, sama ka, pagkansya na sila, tatagoy na ako. Pero hindi ka alam dati palang panahon, ako rin pala ay hihilahin ng Panginoon. Ako rin pala ay dalaputin ng Diyos. Hindi na sayang yung panghihikayat na sa akin. Hindi sila nagsawa na sabihan ako. Kasi kung gusto nyo makilala ko ang Panginoon. Ito ako sa inyo. Ginagamit ang Panginoon. Na, nung makilala ko ang Panginoon, maging mga kamag-anak ko, maging yung lolo ko, mga tiyo ko, nag-prepare ko sa akin, nakakilala sa Panginoon. Nakilala rin nila si Jesus Christ. At may naging pastor pa. Bakit? Dahil sa Panginoon sa Kristo.
Nakita na yung pagto. Ganito yung nangyari sa mga taga-Epeso. Marami sa mga taga-Ephesians na nakakilala sa Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, Kristiyano na kayo, sure na ang pagkakatawag sa inyo ng Panginoon. Sa kami na kayo. Wala nakaupo dito. Pangalawa, nakita natin, we are saved by the blood of Jesus. No? Tayo mga tumanggap sa Panginoon, for sure, alam natin, na ang banal na dugo ni Kristo ay napakahalaga na siyang luminis sa ating kasalanan. Siya yung naging ransom, siya yung naging kabayaran. Kung bagay ang kasalanan natin na napakadumi, dahil sa dugo ng Panginoon sa Kristo, naging malinis tayo sa mata ng Diyos. Naging maayos tayo. Kaya ang tingin sa atin ng Diyos, malinis. Hindi na marumi, hindi na patapon sa impyerno, kundi patapon na sa langit. No? Meron na tayong kasiguruhan na tayong lahat nagtitiwala sa Panginoon, ay binigyan niya kasiguruhan na makakasama natin siya. At sabi ganun, binigyan tayo ng mga spiritual na mga bagay na panlangit. Dahil kasiguruhan na tayo. E dapat, kung ulit tayo ng Diyos ngayon sa araw na to, for sure, no, pwede sabihin na, Lord, sa'yo ko. Diba? Naalala ko isang kapatid natin na sundalo siya, no? Sarito yata siya. Nag-testimony siya. Minsan meron kasama sundalo na mas mataas sa kanya at tintukan niya pa rin. Kaya, sure ka ba? Binalimutan kayo kay Kristo ka? Sabi niya, Sir, makapatayin mo ako. Pero sigurado yung sa'yo sa Panginoon ako, sa langit ako. Ikaw, Sir, palimatay ka ba kayo? Saan mo punta? Sabi niya sa opisyal niya. Sabi niya, mauuna lang ako maraming matay pero sigurado ako kung saan mo punta. Ikaw kaya, Sir, pag namatay ka ngayon, saan mo punta? Hindi siya nakasagot. Pero ang isang tao, meron paniniwala sa Panginoon sa Kristo. Merong relationship. Anytime. No? Ano man maging day ng kamatayan yan. Minsan, nakikita natin, brutal yung kamatayan ng nangyari kay ganito, kaya Kristiyano, pero wala na magawa rin. At Diyos ang mayroon ng buhay natin. Diba? Pero meron naman siguruhan, dapat, na meron, once mamatay tayo ngayon, kapunin tayo ng Panginoon, sa langit tayo. Meron tayong eternal life. Yun ang sinasabi ni Paul sa mga taga-Epeso. Kaya lalo sila lumalig sa Panginoon, dumami sila, no, at inuusig na sila. Ngayon yun, yung dugo ng Panginoon sa Kristo. Predestination, no, meron tayong ransom by the blood of Jesus. Ito sa chapter 2, no, muli pinaalala ni Pablo ang kalagayan ng isang tao na kay Kristo. Sabi ka ni Pablo, basta natin verse 1. Verse 1, noong unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway sa mga kasalanan. Verse 2, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundo ito at napapailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid. Ang Espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Sino? Verse 3, ang totoo, tayo lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pagminasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya, sa ating ligas na kalagayan, kabilang tayo sa mga tao kinapupuotan ng Diyos. Verse 4, bro. Hanggang verse 10 po yan. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niya kasama ni Kristo. Sarap, ano? Tayo yung mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga ngayon dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakipagkaisa kay Kristo Jesus, tayo'y muling pinuhay na kasama niya upang mamulong kasama niya sa kalangitan. Ganda, no? Verse 7, ginawa niya ito upang sa darating ng mga panahon ay mapakita niya ang di masukat na kasaganang ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan sa mga pataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kahit wala may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pag-ipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. At inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Okay. Bro, yun. 1. Ito po yung ating pattern. Una, sabi na dati tayo mga kaaway ng Diyos. Yun yung basa sa verse 1. Nung sinabi ni Paul na dati kayong patay. Imagine nyo, no?
Buhay yung mga taga-Efeso, pero sabi ni Paul, patay kayo sa harapan ng Diyos. Ano ibig sabihin dito? Alam niyo po, ang tao na walang relasyon sa Diyos, di ba natin si sila nagkasala, sabi ng Diyos, kinain niyo yan, mamatay kayo na walang pagsala. Tama? Kinain nila, yung pinagbabawa ng bunga. Namatay ba sila? Physically, hindi. Pero spiritual, namatay sila. Yung relasyon nila sa Diyos, nawala. Naputol. Dahil ang Diyos ay banal, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay perfecto. Kaya sumuway ang tao, nagkalayo ang Diyos at tao. Kaya nga nagtago siya pa sa Adan eh. Di ba? Nung lumalakad na yung si Jesus Christ o yung Panginoon sa garden, ang sabi niya, asan ka Adan? Nagtatago kami sa iyo, Panginoon eh. Kasi napaputibad kami. Nakita nila yung kanyang kumbaran sa Diyos. So, gano'n yung tingin ng Diyos sa tao. Yung mga tao na sa paligid natin na walang relasyon sa Diyos, patay ang tingin ng Diyos yan. Buhay siya sa paligid natin, pero spiritually, ang tinitingin ng Diyos yan, patay yan. No? Kaya, ang mga taong patay kay Kristo, kaaway ng Diyos. Sabi ni Paul, dati kayong kaaway ng Diyos, dati kayong patay. At pasaklap, di ba, mabuti na maging kaaway ka ng kapwa mo tao, kaysa maging kaaway natin ng Diyos. Masakit yan. Dati raw. No? Ako, dati akong kaaway ng Diyos. Ano ba katabihan sa taong kaaway ng Diyos? Yung mga taong ayaw sa Diyos. Subukan mo. Subukan natin. Ako, yung beses na subukan to. Mangaral ka sa tanong Diyos sa labas. Alisan ka. Sabihin mong bahal kayo ng Diyos. Kailangan tumalikod sa kasalanan nyo. Dahil sa pag-ibig ni Kristo tayong ligtas. Kailangan natin si Kristo sa buhay natin. Aalis yan. Ayayin mo sa party. Inuman. Ay, ako po. Diba? May dalawang pulutan. Diba? Pero ayayin mo sa gawain ng Diyos. Pre, may Bible study tayo. Tsaka na lang. Diba? Kasi malayo sila sa Diyos. Walang relasyon. At tingin nila sa Diyos, pang-emergency lang yan. Kasi walang relasyon sa Diyos. No? Walang pananampalataya sa Panginoon. Kaya kahit anong gawin mong kaya dyan, sarado. May sabihin pa ba sa'yo, dito na ako pinanganak, dito na ako lahat, dito na ako mamatay. Sarado. Nakikita niyo katotohanan, ay pang tanggapin. Diba? So yun po yung mga taong walang relasyon sa Diyos, yun po yung taong patay sa harapan ng Diyos. Ito po yung mga taong kaaway ng Diyos. At dati, sabi ni Paul, dati raw ganoon tayo. At pasalamat tayo sa Panginoon, no? Dahil sa biyaya niya, no? Yung pag-usapan natin, biyaya. Ano din ba yung biyaya? Sino ka ng biyaya? Blessing o habag o ano yun? Sino pwedeng makapagpano sa inyo? Naalala ko yung isang halimbawa, minsan may isang tricycle boy, nagmamalayo siya. Naharang sa checkpoint. Sabi nung checkpoint, tay, tabi ka muna. Pwede mo pakita sa akin yung lisensya mo at rehistro mo. Sabi nung matanda ng driver, kami pasensya na, sir, wala akong dalang lisensya, tsaka nagmamadali ako eh, wala akong dalang rehistro. Ito ay mali yan. Dapat, ulihin kita, gano'n ganito. Pero dahil sa medyo gabi na, naaway, pulis. Sige tayo, pinagbigyan kita ha. Awa. Diba? Pinagbigyan mo matanda. Sumunod nilang araw, eto na naman si tatay, dadaan naman sa checkpoint, checkpoint nila yung pulis. Sabi, o tay, siguro naman, ngayon, meron ka lang dalang lisensya, saka register na yung ganito.